If this is your first time po na maka-attend, meron tayong series ngayong December. Pakibasa nga natin sabay-sabay. Come on, let's all read. 1, 2, 3, go! God's greatest gifts. Alam niyo po, hindi si Santa Claus or kahit mga mahal natin sa buhay o sino mang tao sa balat ng lupa, yung greatest giver. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus lamang ang greatest giver. Kaya in the season of Christmas, next slide please, alam ko, ito yung panahon na kung saan maraming nagbibigayan ng regalo. Sino dito umaasa na bibigyan siya ng regalo? Wala, konti lang ata yung umaasa nagbibigay ng regalo. Paano yung mga nagbibigay naman? Yun ang wala. No? Alam niyo po, in this season of Christmas giving, ang center talaga ng pagbibigay, hindi po tayo kung hindi ang ating Panginoong Diyos na buhay. Dahil in the season of Christmas, kaya po may Christmas dahil merong nagbigay. No? And one thing na ngayon po ay ating matatakel today is all about the gift of God who is, pakita natin ang title, regalo ng Diyos na sino? Si Jesus Christ. Dahil ito po yung greatest gift ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And let me tell you, itong gift na ito ay full package. Hindi ito yung isang area lang kung hindi buong buo. Ano? And hindi po ito yung parang nakita lang natin, Jesus Christ is a religion. Ano? Hindi po. Kung hindi, actually, maraming nakasama na nung binigay ng Diyos si Jesus Christ, other areas of our life is also being filled by Him. And malalaman natin yun ngayon sa katanungang bakit naging regalo ng Diyos si Jesus Christ. Come on. Sino dito gustong malaman yon? Come on. Amen? Tayo muna ay manalangin. Let us pray. Lord, we thank you because today we know, Lord, that you are with us and you will be with us. And paparamdam mo sa amin, Panginoon, yung pagmamahal niyo po sa aming mga buhay. We praise you, our Heavenly Father, in Jesus' name. Tayo magsabi ng Amen and Amen. Now, alam niyo po, at the start of the creation is actually, ang tao po at ang Diyos, next slide, ay magkasama. Hindi sila magkahiwalay, hindi nalalayo ang tao sa Diyos. But actually, next slide, because of sin, nung pumasok po yung kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Hindi po Diyos ang humiwalay sa tao, ang tao po ang nahiwalay sa Diyos. Dahil saan? Kasalanan. Dahil ang Diyos po ay banal. Ang Diyos ay matuwid. No? And in Him, hindi pwedeng merong anumang ounce na kasalanan. Walang kahit gatuldok na kasalanan dahil bakit siya ay Diyos. Now, yung righteousness of God, ngayon, ito po ay nalayo ang relationship natin sa Diyos dahil sa kasalanan. And people, for so many centuries, so many millenniums ago, na nag-try talaga paano abutin si Lord. And in many ways, kahit sa panahon po natin ngayon, alam natin na maraming mga tao pilit na inaabot ang Diyos. Ang tanong sa atin, bakit ka nga pala nasa church kapag Christmas? Bakit ka na uma-attend sa church? Merong 52 weeks in a year. Bakit 52 weeks you're in the church? Bakit kaya? No? Is it because of number one, next slide, religion? No? Are you part of a religious group? Dahil sinabing Christian ka or part ka ng group ng mga Kristiyano? Let me tell you mga kapatid, for so many centuries, so many millenniums ago, hindi lang po Kristyanismo yung nag-iisang relihiyon. Actually, bago pa magkaroon ng Christianity, napakarami na pong mga religion na pumasok or na inaniba ng maraming mga tao. Next slide, kung pwede niyong i-zoom. Actually, yung Hinduism na religion, it's around 2,100 BC and above, na kung saan na-discover na ito daw ay na-found, itong religion na to ng Hinduism.
And then Judaism, well, it's actually the religion found po in the New Testament of the Bible. Before Christianity, meron na palang ibang relihiyon ang mga tao. What's that? Judaism, 2000 BC. And then meron ding Zoroastrianism, 600 BC, Buddhism, around 600 to 500 BC. Then meron ding Jainism, around 600 to 500 BC. And then syempre ang Christianity nung 1st century, ng Christian era na. And then Catholicism pumasok nung in-embrace ni Emperor Constantine around 325 CE. And then may Islam, yung mga Muslims, yan, nung 600 to 632 CE, doon lang pumasok yon. And then Sikhism, sa mga Hindus po ito, merong branch ng Hinduism na lumilipat sila sa Sikhism noong pong 1500 CE, so just 500 years ago. Makikita natin na for these years na nangyari, alam niyo po, hindi lang pala Christianity yung relihiyon. So, hindi lang pala mga Kristiyano ang gustong umabot sa Diyos. Marami palang mga tao gustong ma-attain nila si God, magkaroon sila ng relationship kay God, or in some way, somewhat, na matouch man lang nila ang Diyos, o makasama nila ang Diyos. Now let me tell you, all of that will fail. Even yung mga lahat na nabanggit dyan, kahit nang nasa Biblia, dahil hindi naman po relihiyon talaga yung in-establish ni God so that all of us can be saved. Kung maliligtas po ang mga tao sa relihiyon, di sana wala ng Jesus Christ. Sinabi na lang na, sige, umanib kayo sa ganitong relihiyon and you will be saved. Sino dito yung merong mga bagong anak? Come on. O kaya bagong anak, kakapanganak lang, meron kang, kumbaga sa family nyo, di ba, merong kakapanganak lang. Sino may mga ganon? Come on. Now, alam niyo po, di ba, kapag sa birth certificate, nakalagay na kagad kung anong religion ng anak mo or nung pamangkin mo, nakalagay na kagad, di ba? Kung ano yung religion ng nanay at tatay, yun din yung anak. But actually, hindi po porkit nakalagay doon sa birth certificate yung religion, automatically, yun na talaga siya and saved na siya. Bakit? Kasi kung ganito lang pala kasimple, yung bagay na yon na, nanay ko kasi, tatay ko kasi, ganyan. Ako rin po, tatay ko pastor. But nonetheless, makikita natin, hindi pala yan yung paraan para maabot natin ang Diyos. Kaya merong Jesus Christ. And people on the other hand, next slide, tinatry naman i-reach si God by doing good works. Ayokong umatin ng church kasi maraming mga taga-church judgmental. Sinong nang nakarinig ng ganon? Come on. Di ba? O kaya ayoko nang umatin ng church kasi pag nasa church ka, ganito ganyan, maraming nakasamaan ng loob, then wala namang perfect na church, sabi ng marami. Kaya ako, magiging mabuti na lang ako. But actually, pag tinignan natin ang Bible, if good works is the basis ng salvation at para ma-attain mo si God, actually, it does not work at all. Bakit? Your life, meron ding moment doon na kung saan mag-fail ka. Not all of us are perfect. Amen? And all of us are capable pa rin to sin. Prone pa rin tayo sa kasalanan. Again, pagdating sa presensya ng Diyos, dapat walang kasalanan. Amen? Nakuha natin? Now, paano nga natin ma-attain na kung saan makasama natin ang Diyos? Paano tayo magkakaroon ng relationship with God kung meron nga tayong kasalanan? Alam niyo po, ito yung ginawa ng ating Panginoong Diyos na buhay para sa atin. Ni-reach out niya po ang bawat isa sa atin. In Ephesians chapter 2, pakita natin yung verse. Pagpapatunay na yung works natin ay hindi po makakapag-save. Anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. Hindi yun resulta ng mga ginawa nyo para walang maipagmalaki ang kahit sino.
So makikita natin yung salvation, ang pagliligtas ay hindi daw resulta ng gawa. Ay, marami na akong nabasa verse sa Bible. Ay, marami na akong alam na ganito. Ay, ma-attend ako lagi ng church. Or pwedeng, part ako ng ganitong group, leader ako, pastor ako. Hindi yun excuse. Hindi yun passport para makapasok sa langit. Kung hindi daw, Hindi. Kung hindi pananampalataya kay Jesus. Now, makikita natin yan, kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. John chapter 3 verse 13, ang sabi, wala pang nakapunta sa langit except sa Son of Man na bumaba galing sa langit. Again, sino daw nasa langit? Sino nasa langit? Son of Man. Sino yung Son of Man? Pag sinabi pong Son of Man, tumutukoy po ito sa Messiah lagi, sa tagapagligtas, kung hindi si Jesus. Siya po ay hindi tao. Siya po ay Diyos, no? Na nagkatawang tao. Nung siya po ay naging tao, 100% man and 100% God din siya. Nakuha natin? That is why, tingnan niyo po, wala bang nakapunta sa langit except sa Son of Man. Now, tingnan niyo po, ang Son of Man ba ay nabuhay dito sa lupa tapos umakyat ng langit? Hindi po. Doon na talaga siya. Bakit? Because He is God. And siya yung tagapagligtas. Ang tanging makakapagligtas sa tao ay ang Diyos. Hindi po kapwa-tao. Again, kung nandito po kayo nung past 2 weeks ago ata yun, nag-preach po ako, sinabi ko ganito, kung lahat tayo may pagkakautang, halimbawa, sa akin may pagkakautang kayo, tigi 1 milyon, okay? Hindi mo pwedeng sabihin na, yung katabi ko, tignan mo yung katabi mo ngayon, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na, yung katabi ko, babayaran ko siya. Bakit? Kasi ikaw rin, may utang kang 1 milyon. Hindi pwede. Lahat tayo ganun. Lahat ho tayo may kasalanan na dapat pagbayaran. Kaya ngayon, hindi pwede ang tao ang magligtas sa kapwa-tao sa kapahamakan. Tanging sino lang? Ang Diyos na buhay. Kaya ngayon, imbes po na dahil tayo, tinatry nating abutin si God, tinatry nating abutin si Lord through our works, through the religion na sinasamahan natin, or even attending the church, hindi yun yung makakapagligtas eh. Bakit? Famous na mga Bible characters. Sino? Sina David, wala pa daw sa langit. Ay nakalagay wala pang nakapunta sa langit except daw sa Son of Man. Wala pala in the Old Testament, bago yung John chapter 3, wala pang nasa langit. Sinong nasa langit? Ang Diyos. Ang Son of Man. And that is why, next slide, si God mismo, si Jesus Christ, inabot niya ang bawat isa sa atin. Kaya may Christmas. That is the greatest gift of all. Bakit ang isang makasalanan pagtutuunan ng isang righteous God? Sino ka ba? Kung tuturing natin ang kasalanan na parang isang maruming bagay, at ang mga makasalanan sila yung mga marurumi, di naliligo, sila yung gusgusin. Tignan nyo yung lang na yun, analogy lang na yun. Would you entertain them? Kaya mo kaya silang yakapin? And Jesus reached out sa ating lahat. That is why there is a Christmas. Amen? Kaya yung Pasko, it's not about the gifts, actually.
that we receive sa mga loved ones natin, sa mga mahal natin sa buhay, Christmas is all about the gift that is Jesus Christ. Amen? It's all about Him. Kahit makatanggap ka konti, pagbukas mo ng sobre, akala mo 1,000, yun pala, play money lang pala, di ba? O pinrank ka pala ng mga kapatid mo, o kaya sa mga nakikita na nakuha mong gift, pwedeng di ka satisfied. But let me tell you, Christmas is not about those things. It's about Jesus Christ. Dahil po mga kapatid, number 1, kaya po regalo ng Diyos si Jesus dahil inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan niya. Again, pakibasa sabay-sabay. Dahil kaya, ang bawat isa sa atin, we are so grateful kay Jesus. Dahil, hindi naman talaga tayo dapat pagtuunan ng pansin dahil marami tayo nagagawang kasalanan sa Kanya and at times pa nga, we curse God because of the miseries na nangyayari sa buhay natin. Pero still, He loved us. And siya pa rin yung nag-reach out sa bawat isa sa atin. That is the love of God. Kaya tignan niyo po anong sabi sa next slide, John chapter 3 verse 16. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Sobrang mahal na mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Now, tignan niyo po. Dito po masasaksihan ang tinatawag din na Trinity. Ano? So, sa mga prayers natin, nagpe-pray tayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In the Bible, of course, there is one God. Hindi natin pwedeng ikulong na si God, parang normal din siya, na kumikilos sa physical realm natin na katulad natin siya, pati yung comprehension natin, kaya natin siyang i-comprehend. Of course, God is incomprehensible. Amen? Kasi kung kaya mo na siya i-comprehend, hindi na siya God. Come on. Amen. Kung si God na i-sculpt mo, hindi siya God. Kung si God na kay-create mo, hindi siya God. Kung si God na babox mo, hindi siya God. But our God is bigger, amen, greater, all-powerful, all-knowing, amen? Now, tignan niyo po. Now, mahal na mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Ikaw, ako, sobrang mahal ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sobrang mahal ka ni Lord. Sabi mo sa kabila, sobrang mahal na mahal ka ni Lord. Now, tignan niyo po paano ba tayo nagbibigay pag sobrang mahal natin? Ang tanong ko sa bawat isa sa atin, next slide. Ano ang kaya mong ibigay sa mga sobra mong mahal? Hanggang saan? Tanong mo katabi mo, ano yung kaya mong ibigay sa sobra mong mahal? Hanggang saan? Hanggang saan yung kaya mo? Ang tanong ngayon, kaya mo ba na pagbayarin yung kasalanan ng taong mahal mo? Kaya mo bang sumalo ng kahit anong parusa para sa mahal mo? And mind you, it is not just it is not just a sacrifice of Jesus kung saan sa mga taong mahal din siya. Actually, kaya niyang ibigay yung buhay niya kahit sa hindi siya mahal. Hindi ko alam kung yung person beside you is a person na most precious sa buhay mo. For sure, kaya mong ibigay yung buhay mo sa kanya dahil bakit? Mahal ka niya eh. Tama ba? But how about kung hindi ka niya mahal? How about kung hindi ka niya mahal? Or complete stranger. Sino ba tong taong to? Di ba?
Sino dito kilala niya na yung katabi niya? Kilala mo na ba? O hindi pa? Kilalanin mo. No? Bakit? Alam niyo po, dito natin makikita and marirealize yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marami sa atin po pwedeng hindi talaga totally umiibig kay Lord. God, diyan ka na. Huwag mo ko pakialaman sa buhay ko. Let me go on with my life. And hinaayaan natin siya. And sometimes, mayroong mga tao na ayoko ng Christmas because I don't believe in God, in Jesus, ganyan. But hindi nila alam the message of Christmas and why there is Christmas. Ito yung God's expression. Ano nga yun? Pakita nga natin yung verse ulit kanina. Tingnan nyo, no? God's expression of His love sa bawat isa sa atin. Urong natin, isang slide. Come on. John 3:16. Ayan, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao. It is God's expression of love na ano yun? Kaya niyang ibigay. Can you say it with me? Ibigay. Di ba? Kaya niyang ibigay kahit yung kaisa-isang anak. And I don't know kapag sinabing ibigay yung kaisa-isang anak. Alam niyo po, when I read this verse sa Bible, I'm always reminded yung commercial ng Fita. Sino nakaabot ng ganun, no? Yung commercial ng Fita, alam niyo ba yon? Sino mga batang 90s dito? Yan, di ba? Tinan niyo, di ba? Alam niyo na yan, di ba? Yung lalaki naka-blue na shirt, may Fita, kumuha siya, pasubo na siya, biglang merong matandang babae kumalabit sa kanya. Tapos humihingi, di ba? Tapos ginawa niya, imbis na bigay niya yung buo, anong ginawa? Hinati. Tapos nagulat siya, pagkakain ng babae, diwata pala, di ba? Ganun, ano? And then, sinabi niya, dahil dyan, isang kahilingan. Ang hiniling ng lalaki is sports car na red. Pero dahil kalahati lang yung binigay, ang binigay din, sports car na kalahati rin. Now, tingnan nyo. Was God saying na, bibigay ko yung kaisa-isa kong anak, pero may gagawin kayo. Wala eh. Ang sinabi niya, kaya niyang ibigay kahit yung most precious sa kanya sa buhay niya. Kung meron kang kaisa-isang bagay, kaya mo bang ibigay yun? Especially sa hindi taong mahal mo, ha? Kasi madali yun eh. Pag mahal ka. Ang tanong, kapag hindi ka mahal, kaya ba? Tanong mo katabi mo, kaya mo ba yun? That is why, tayo po mga kapatid, kahit ako, hindi ko kaya yun. Tanging ang Diyos, yung may gawa nun, kaya ngayon, may Christmas. Amen? And we are so grateful for Christmas dahil meron tayong gift na talagang kailangan natin. Now, I don't know about you, kapag nakita niyo yung picture na to, next slide, anong tingin niyo? Yung reaction ng babae sa gift na natanggap niya. Masaya ba siya? Tingin niyo, bakit kaya hindi nagiging masaya ang isang tao sa gift na tinanggap niya? Ano? Di niya gusto? Ano pa? Walang laman? Okay? Pwedeng yung niregalo rin sa kanya, baka hindi niya pangangailangan. Tama ba? For most of us, ganon. Ay sana pera na lang. Tama ba? Sino mga ganon? Sana kinash niya na lang. But let me tell you, ang tanong ngayon sa atin, may Christmas nga, pero are we really grateful na masaya na meron ito? Bakit? Kasi ang tanong ngayon, ano ba yung pinakakailangan ng tao? Ito yung crucial question sa atin. Ano yung pinakakailangan ng tao? And I was, anong ginagawa ko to? Naglista rin ako, no? Ano nga bang kailangan natin? Nilista ko. Then ito yung listahan ko, no? Ewan ko mag-a-agree kayo sa akin. Next slide. Okay. Gusto ko ng bahay, kailangan ko engineer. Tama ba? Okay. Gusto ko ng ma-entertain, kailangan ko ng artist. Love life, kailangan din yan, di ba? Okay, cash.
family, prosperity, career, Christmas bonus. Sinong gusto nun? Ay, wala. Konti lang. Naka-record to, isisend doon sa mga kumpanya nyo eh. Ayaw nyo pala eh. Okay? Ano pa? Doctor, scientist, police, teacher. These are all needed in society. Amen? But the thing is, ang tanong hindi naman yung ano yung kailangan mo. Anong sabi? Ano yung pinaka? Can you say it with me? Pinaka. Pag pinaka, yun talaga yung number one na kung saan pangangailangan. And I was wondering then, sabi ko, engineer. Di ba napapag-aralan to? Amen? Pagdodoktor din, papag-aralan. Scientist as well. Pagiging police, teacher, love life, nangyayari sa buhay, cash, dumadating lang talaga, family, dyan ka na born with, prosperity or property, meron ka rin yan. But nakita ko na kung saan lahat ng ito hindi importante. Except sa isa. Bakit? Will you bring everything with you? Tanong, can you bring everything with you pag natapos na ang buhay mo? Can you bring everything with you? Masaya nga ngayon, pero lilipas yun eh. Lahat naman ng kasiyahan, meron ding paghinto. Tapos, ganun. It's a cycle of life. However, ang tanong, kung lahat ng yan mawala, what comes next? Kaya, lahat tayo, deep inside our heart, sabi ni Blaise Pascal, yung nag-imbento ng Pascaline, sabi niya, meron daw tayong God-sized vacuum in our hearts na siya yung makapagpupuno lang nun. Kaya we always call to God. Tignan nyo, kahit yung mga tao na dulas, kahit na they use the name of the Lord in vain, masasabi natin na, ay, Diyos ko po. Di ba? Nadulas. Tapos tatawag sa Diyos. Bakit kaya? Because there is something in our lives that needed God. That needed, next slide, a Savior. Pag may problema ka, pupunta ka for sure dun sa alam mong makapagliligtas sa'yo. Tama ba? At ano niya, pag halimbawa, alam mong may sakit ka, saan ka pupunta? Engineer ba? Hindi. Saan? Sa alam mong expert. Ngayon, ang ultimate na kinakaharap ng tao is actually the life after this. Pwede kasing, okay, meron ka nang na-establish na magandang buhay, but eventually, everything will pass away. Darating din ang time na everything will cease. People may forget you. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, masasabi mo bang ikaw yung maaalala ng napakaraming mga tao? It will come. However, one thing is for sure, sa lahat ng ginawa mong kasalanan, merong kabayaran sa lahat ng yon. Lahat ng ginawa natin, kahit po ako, merong kabayaran ang lahat ng yon. That is why hindi lahat ng tao naging mala Hitler na pumatay ng 6 na milyon na mga Jews. Bakit may gumagawa pa rin ng good katulad din ng Mother Teresa? Bakit? Kasi we know deep inside our hearts, yung conscience natin, God is there and is speaking to us na merong mga bagay na hindi niya gusto na gawin din natin. And alam natin na may kabayaran lahat ng ginagawa natin, maliit man o malaki. That is why we are in need of saving. We are in need of a Savior. Dahil may kabayaran lahat yun.
Kaya tignan niyo po, anong ginawa ng Diyos? Next slide. Si Jesus, not only did He came down, born, napanganak ni Mary, di ba? Pero ano nangyari? Latter days of His life, what happened? He was hanged on the cross. Bakit ba siya pinako sa cross? It is because, next slide, pakita natin, ito po yun, sobrang mahal tayo ng Diyos. That He's willing to sacrifice His life for you and for me. Amen? Hindi niya binigyang importansya yung buhay niya. But His goal was so that He can redeem you and me. Tayo dapat yung talagang napako sa cross and makaranas ng lahat ng pagpapahirap because of what? Our sins. Pero si Jesus na yung dumanas ng lahat ng yun para tayo ay maligtas. Next slide. Alam niyo po, nitong nagdaang araw, kahit sabihin natin ngayong Christmas, tayo po ay namatayan ng isang pastor ng church natin. Ano? And nung nandoon po ako sa funeral, pati doon sa paglilibing na, no, naiyak ako. Dahil, though hindi naman po rin siya close, particularly sa akin, pero nakasama ko rin po siya for a few years, nung bata rin po ako. But then, na-realize ko po, yung importansya ng buhay. Just think of this, ano? Ito, sinulat ko kagad siya ngayon doon sa cellphone ko. And then ito, papakita ko sa inyo. Next slide. Sabi ko, kulang ang 50 years kasama ang mga taong mahal natin. Would you agree? Kulang yung 50 years. Kung ngayon 20 years old ka, kung hanggang 70 na lang ang buhay mo, tapos makakasama mo yung taong mahal mo, naisip ko parang kulang. And just imagine what Jesus did. Dahil sobrang mahal na mahal niya tayo, He accepted the cross para sa ganun makasama niya tayo forever. Kasi kung hindi niya gagawin yon, hindi niya po tayo makakasama. Wala tayong chance to be with the Lord. Kasi si Jesus lang yung daan papunta sa Father. Si Jesus lang. Again, sinong nasa langit? Wala pa. Nung time na yun wala pa. John chapter 3 verse 13. But then lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat ng maniniwala sa Kanya, ngayon meron ng free pass sa Kanyang kaharian. Amen? That is what Jesus did for you and me. And I hope you realize yung ganito kabigat na bagay. Dahil nagsiselebrate tayo because our celebration, of course may family celebration ganyan. But let us not forget yung love na binigay sa atin ng Diyos na buhay. Palakpakan naman natin si Lord dyan. Okay? Tuloy natin yung pagbasa. Next slide please. Sabay-sabay nating basahin. Mula sa simula, 1, 2, 3, go! Sobrang mahal na mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Now, in-emphasize ko po yung hindi mapahamak. Bakit si Jesus yung naging regalo ng Diyos? Katulad po ng sinabi ko, it's a full package. With Jesus, Jesus always transforms lives. Hindi lang basta hindi mapahamak din tayo, kung hindi tayo rin malinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Again, hindi ka pwedeng pumasok sa langit na ikaw ay may kasalanan. Si Jesus, siya yung naglilinis sa buhay ng bawat isa rin sa atin. Amen? Kaya anong sabi? Para hindi mapahamak. Number 3,
Kaya regalo po si Jesus dahil ayaw tayong mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Tingnan natin yung verse 17 kasunod ng John chapter 3 verse 16. Sabay-sabay nating basahin. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Now, ano masasabi natin ngayon? Si Jesus ba ay cruel? Si Jesus ba ay malupit? Si Jesus ba ay magagalitin na ganyan? No? Was He? He's full of love. Kaya gusto niya lahat maniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya. And we have a choice. All of us have a choice. We have a choice. If Jesus is God's gift, mga kapatid, we have a choice. Either to accept that gift or leave that gift behind. May choice tayo. Now, ito po may choice ka ngayon kung magtitiwala ka kay Jesus o hindi. Dahil in next verse, sa verse 18, tingnan niyo po anong sabi. Hindi hahatulan yung mga nananalig sa anak. Bakit may paghatol? May judgment dahil sa mga nagawang kasalanan. Pero ano daw sabi? Yung mga nananalig. Ano yan? Those who have faith. Pag sinabing faith, hindi po ibig sabihin kabilang ka sa listahan sa isang church. Hindi po yun faith. O kaya yung faith, kailangan umaating ka ng church. Hindi po. Or nagpe-pray ka, nagbubukas ng Bible. Hindi po yun yung faith. Ang faith, it's a trust. It's what's in the heart. Na you trust the Lord. You have a personal relationship with Him. Parang ikaw, di ba, meron kang important gadget na hindi mo pwedeng ibigay kahit kanino. Tanging dun lang sa taong mapagkakatiwalaan mo. Tama ba? Now, imagine your life. Kaya mo bang ibigay kay Lord, the Lord, ito yung buhay ko. Pinagkakatiwalaan kita nito. Yun yung pananalig sa Diyos. Now, ang hindi gagawa nun, anong sabi? Pero, hinahatulan na yung mga hindi nananalig. Bakit daw? Kasi hindi sila nanalig sa kaisa-isang Son of God. Now, merong judgment. Bakit? Kasi hindi tinanggap. Now, ito nung kino-contemplate ko po ito, tignan natin, next slide na tanong, ewan ko kung na-experience nyo to. Na-experience nyo na ba, have you ever felt or experienced na ginawa mo na ang lahat para sa mga taong mahal mo, pero parang hindi pa rin yun sapat para magbago ang isip at buhay nila? Parang kinumbinsi mo na talaga lahat. Lahat ng pagmamalasakit, ginawa mo na. Lahat ng pagsasalita, sakripisyo, pagbibigay, para lang ma-realize nila na mali yung ginagawa nila at kailangan nilang baguhin yun, pero hindi nila tinanggap. Parang ganito, binigay na ng Diyos yung lahat ng biyaya niya, yung grace niya sa atin, ginawa niya na through Jesus Christ, hindi pa ba natin willing na tatanggapin? Parang in-all-in mo na. Kung meron kang regalo, talagang lahat binuhos mo na. Yun the best na regalo talaga. Kaso, nung binibigay mo sa mahal mo, anong nangyari? Ano sabi nila? Wag na, ayoko. In-effortan mo pa, tapos hindi pala tatanggapin. What do you think? Does it hurt? It's a free gift, pero hindi po yun cheap. Bakit? It's the life of Jesus.
that was hanged on the cross for you and for me. Ganun tayo kamahal ng Diyos eh. Kaya pinaglalaanan niya tayo ng pansin. That's why there is Christmas. Amen? Are you grateful? Amen? Next slide, anong sabi? Pakita natin, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ganito ang hatol. Dumating sa mundo ang ilaw, pero mas mahal ng mga tao ang dilim kesa sa liwanag. Kasi masama ang mga ginagawa nila. Next slide. Yung mga 1, 2, 3, go. Galit sila sa ilaw at di sila lumalapit dito. Kasi ayaw nilang ipakita ang mga masasamang gawa nila. Now, there's nothing to be afraid of. Pagpapasok ka sa church, lalapit ka kay Jesus. Bakit? Alam niyo po, lahat tayo dito, sa totoo lang, makasalanan. Kaya tayo nandito dahil kailangan natin ng Diyos. Hindi po tayo nasa church dahil banal ka, malinis ka. Hindi ho. Lahat tayo kailangan si Jesus, ikaw at ako. Sabi mo sa katabi mo, ikaw at ako. And kaya may Christmas dahil kailangan natin si Jesus. Now, ang tanong, kung si Jesus nga yung regalo ni Lord sa bawat isa sa atin, willing ka ba na tanggapin yung regalo na yun sa buhay mo? Maaari po ba tayong yumuko at manalangin ngayon? At inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin, bago tayo dumako sa sharing, gusto ko mag-pray ka kay Jesus. And take this time. It's the Christmas season. Alam natin na hindi naman talaga ito yung exact date. But nevertheless, we celebrate the birth of Christ because of what God has done sa buhay ng bawat isa sa atin. Can you pray sa ating Panginoong Diyos na buhay at lumapit tayo sa Kanya? Sabihin mo, Panginoong Diyos, kinikilala ko po yung mga pagkukulang ko at pagkakasala sa inyo. Sa mga oras na ito, nalaman ko po yung mensahe tungkol kay Jesus. Kaya tinatanggap ko po si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na to, nananampalataya po ako sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat sa binibigay niya sa akin na buhay na walang hanggan at pagbabagong buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Come on. Okay. Review lang tayo ng naging natin, discussion. Next slide. Pakita natin. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Paano naging regalo ng Diyos si Jesus Christ? Number 1, dahil inabot tayo sa pamamagitan ni Jesus. Next slide. Dahil sobrang mahal tayo. And number 3, mapahamak tayo. So, let us take this time po for a few minutes, around siguro 5 to 10 minutes or less pa doon, Magkakaroon tayo ng sharing. So, kung sino yung katabi mo dyan sa seats, you can share with him or her. Kilalanin niyo muna anong pangalan niya, baka di mo pa kilala. Kanina pa kayong magkatabi. Okay? Tanong mo sa kanya, anong kahalagahan ni Jesus Christ sa buhay mo? Okay? And then, number 2, paano mo madedescribe ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? And then number 3, anong part ng life mo ang nabago ng pagmamahal ng Diyos? Come on, we can go share right now sa mga katabi niyo po. Ayan. And then, sa mga gusto pong magbigay ng offerings nila, pwede pong magbigay din ngayon.
Kailangan may kausap ha, hindi pwedeng wala. Kailangan may kausap. Kung halimbawa, wala ka talagang partner, edi isa na lang, at tatlo na kayo, tatlo sa group, ganon. Kung talagang walang partner, pwedeng tatlo na kayo.